ay isang vlogger at content creator kung saan ipinapakita niya sa kanyang mga content kung paano nga ba ang maging isang wais na mommy at bukod pa riyan ay gumagawa rin siya ng mga contents about traveling and food. At ngayong umaga nga po ay makakakwentuhan natin ang si Mami Jessica Rose Tino o aka Nanay Jeka. Welcome po Nanay Jeka dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning Rise and Shine Pilipinas. Kamusta kayo? Oo, Nanay Jeka, kwentuhan mo naman kami, paano ka nag-start, no, maging vlogger at content creator? At ito pa, bukod sa pagiging isang ina, ano pa ba yung ibang mga pinagkakaabalahan ngayon? Karamihan naman sa mga content creators na katulad ko, nagsimula kami ng pandemic, di ba? Yung mga TikTok na yan. So ako, personally, nagsimula ako nung naghahanap ng parang mommy, totoong mommy na gumagamit ng certain fabric conditioner na gagawa ng TikTok trend. Doon ako nagsimula talaga. So kailangan talagang ginagamit mo siya, gano'n. So yun, sa ganun ako nagsimula sa bahay lang, pandemic kasi, di ba? So, ayun. Dan, sunod-sunod na siya hanggang sa nagpupunta na, nung medyo nag-ease na yung pandemic, nagpupunta na kami sa mga location, doon na mismo kumakain, nagbibigay ng review, pag nag-travel, nagawa ako ng travel guides as well. And so, as of now, tinutime ko na siya and registered na siya as a business. At maliban doon, maliban sa pagiging nanay, maliban sa pagiging content creator, ako ay second year law student din as of now. Wow, very well rounded, no? Tapos yung pag-evolve mo as content creator hanggang sa dami mo nang naging awards, sabi mo nga, no, naging business mo na rin. Pero as a content creator, I also understand na kailangan creative ka, no? Where do you get inspiration na parang from time to time may bago kang contents na mailabas? For sure, based din to sa mga experiences mo. Paano mo to nabubuo? Can you take us yung creative journey? My contents focus kasi is about inspiring moms like me. Doon talaga siya nag-ugat. Motherhood talaga siya nagsimula. Madalas kasi after giving birth, karamihan sa mga magulang na katulad ko, nawawalan ng identity. Not all, but most of us, yan yung unang-unang nararamdaman after giving birth. So kakaalaga ng kids, nakakalimutan na yung passion, ganyan. So my contents started about urging moms to take one step at a time, to come back to their passion projects. Like, for example, you love to travel, yan. Or you love to cook, you love to pursue your career, or passion projects nga, katulad ng if you want to study or education, di ba? Hindi ako masyadong nagbibigay ng advices. I can't do that yet unless in the future I became a lawyer, ganun. I usually share a part of my experiences, the lows, hindi lahat perfect, the lows, the highs, everything. I try to be as informational as possible. Yun yung parang namang gusto ko na maging center ng mga contents ko, na magagamit siya, yung tipong isa-save siya kasi helpful siya in the future. So, doon ko siya tinifilter yung mga contents na ginagawa. Would this be beneficial to them? Diba? May essence ba to sa ibang tao aside from me? Yun. So, ganun po ako nagtatry na gumawa ng content. Ang ganda no, from your own experience, like your hugot, tapos ang dami na rin nakaka-relate. For sure, lalo na yung mga first-time moms, diba? Like, ang ganda nung sinabi mo, yung one step at a time. And then, yung finding yourself again, yung passion mo, yung career mo, while being a mom. And I also believe, no, nabanggit mo nga kanina, you're also a law student. Grabe, paano mo naman pinagsasabay-sabay ang lahat ng ito? Lagi po yung natatanong sa akin, no? Pero gusto ko maging authentic and to tell everyone na it's not always perfect. Madalas nga, napupuyat tayo no? Pero kailangan mo bawi din tayo sa sarili, ganyan, treat oneself out, you can eat out and everything, ganyan. So, balancing, super importante po yan. It is also important to have a really supportive family. Yan, and right people around you. Yan po yung para sa akin ingredients kung bakit napapag-juggle ko karamihan sa mga bagay.
pagiging content creator po kasi, it changed me in a lot of ways. Maliban sa change my life, not just financially, no, but also my way of thinking. To be honest, naglo po ako dahil I always see posts of other moms to some communities I am a member of, quite a lot of mom communities po no. So alam niyo po yung mga anonymous posting, nahihingi ng mga advices, mga ganyan sa mga communities yun. Doon siya nag-start, then I saw na yung mga moms na to, nagtatanong sila, no, na they are being abused together with their children, pero hindi nila alam that law can help them. So, I advocate for standing up for them. Sana makapag-comment ako doon ng ano ba yung tamang batas that will protect them? Ano ba yung pwede kong gawin to help these people? Kasi information, education is key. Pag alam mo yung ginagawa mo, may flow di ba? May steps, di ba? So creating better laws, creating better protection for them, yun talaga yung aim ko. And it all started, motherhood redirected me. Kaya ako nag-took up ng law. I also started advocating for women's health, fighting cervical cancer, spreading the right information talaga about it. Content creation made me very demure, very mindful, and very responsible Ang dami, in creating what I put up in social media. Oo, yung nakakahanga no na you're using the power of social media itong platform no na makatulong sa marami ng yung mga viewers, yung mga followers at ayan nga na parangalan ka din ha ng viral awards bilang top 15 bloggers in the Philippines. At ikaw rin ay nagkamit ng B-Mom or Mom of the Year ng BBN Moms of PH or Philippines at na-awardan ka rin ng Influencer Star of the Year. Ano yung pakiramdam mo dito, Nanay Jeka, na-recognize lahat ng contents mo? Ang dami mo nga nabanggit, no? Yung, pati yung women empowerment, yung pagtulong sa yung mga kapwa mommies. Anong pakiramdam nito? Sa totoo lang po nakakakilig, no? Hindi ako magsisinungaling, talaga nakakakilig. Awards are like cherry on top, no? It fuels our passion. Alam ko rin naman na hindi lang sa awards sukat yung pagiging magaling na content creator. But awards like this, yung mga nabanggit nyo po, it pushes us to do better because I know, di ba, na because of these awards, I am appreciated, I am being acknowledged. Alright, thank you very much Nanay Jeka sa pagsama sa amin this morning. More power sa iyo and of course mga ka-RSP, kung gusto niyo po ng mga tips, advices, even mga legal advices, ayan, follow niyo na po si Nanay Jeka. Thank you very much once again. Stay safe at sa inyong pamilya. Salamat!